ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time is 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Lunes, Marso 30, tuig 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Noble sa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. 5 ka driver sa Western Visayas nagpositibo sa Oplan Harabas o kung surprise drug test sang PDEA 6 kag LTO. Headline. LTO NIR gin-inspeksyon ng pila ka PUV sa nagapangunang terminal sa Negros Occidental. Headline. Iloilo City Emergency Operations Center naka-blue alert status subong nga Semana Santa. Headline. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang 5 ka driver sa ginpatigan nga Oplan Harabas ukod na surprise drug test sang PDEA 6 kag LTO sa nagkalain-lain nga transport terminal sa Western Visayas. Sunod kay PDEA 6 spokesperson Maria Graciela Tanalion, katuyuan sang drug test nga masiguro nga hilway sa illegal nga droga mga driver nga nagabiyahe subong nga Semana Santa. Ini kabahin man sa paghatag proteksyon sa PDEA kag LTO sa mga commuter. Sa masobra sa 600 nga ginkuan sang urine sample, duha nagpositibo nga tricycle driver sa Kulasi Ceres Terminal Antique. Duha ka driver, tricycle kag jeepney driver sa Pueblo de Panay Integrated Transport Terminal Capiz, kag isa ka tricycle driver sa City Mall Terminal Calibo Aklan. Sa pagpositibo sa mga driver, ipaidalom pa sa confirmatory test ang ilang mga sample kag ipaidalom sila sa community-based rehabilitation program. Ika-revoke naman sa LTO ang lisensya sa mga nagpositibo kung magpositibo sa confirmatory test. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inspeksyon sa LTO Negros Island Region sa nagapangunang dalanon kag transport hub sa Negros Occidental kabayan sang Oplan biyaheng ayos Semana Santa and Summer Vacation 2026. Yara sa 12 ka LTO personnel ang nag-conduct sang inspection sa private kag public utility vehicles sa Bacolod South, Ceres Terminal, Bacolod North, Ceres Terminal kag Burgos Extension. Naglabot sa 83 ka motor vehicles ang ginsikyar 76 ang pasado sa safety standards, 7 ang may biolasyon kag inisyuhan sang temporary operators permit. Ginpahayag ni LTO NIR Director Jack Kunlo, paday ng ilang monitoring sa estado sang biagod mapasiguro ang kahilwayan sa disgrasya sa mga pasahero nga maga-bakasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Emergency Operations Center naka-blue alert status subong nga Semana Santa. Detalye sang balita Emiro Sanchez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalam sa Blue Alert status ang Emergency Operations Center sa siyudad sang Iloilo sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRMO subong nga semana. Sa idalam sang Memorandum Order No. 104-B na gin-issue ni Mayor Rai Setreñas, manginepektibo ang Blue Alert status halin Marso 29 tubtub Abril 6. Sa idalam sang Blue Alert status, gin-activate ang response clusters kag hugot ang pagbantay sa mga barangay DRRM sa sitwasyon sa ilang hatag sa kabarangay, lakip na ang mga aktibidad may kaangtanan sa Semana Santa. Naka-alerto man ang mga operational facilities ng CDRMO, partikular sa Balantang, Kalumpang, Motor Pool,
Gaisano, Umegawel, daagod bantayan ang mga paghiwat sa mga aktibidad. Magabantay man ang CDRMO sa mga transport terminal kag port sa syudad kung sitbing ginalauman nga madagsa ang mga pasahero nga magapauli. Mag-deploy man sila sa mga personnel nga magabantay sa mga simbahan para sa bisita iglesia kag sa iban pa nga mga aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Emily Sosyapudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, magapabilin nga bukas ang 7 ka merkado publiko sa syudad sang Iloilo sa Semana Santa. Inyang ginpasalig sang Iloilo City Local Economic and Enterprise Office. Mangin regular ang ilang operasyon sa Semana Santa. Magabukas salin alas 4 sa kagahon tubtob alas 8 sa gabi ang Iloilo Central Public Market, Haro Public Market, Haro Small Public Market, Lapas Public Market, kag Mandurriao Public Market. Samtang regular man ang operasyon sang Iloilo Terminal Public Market halin alas 2 sa kaagahon tubtob alas 10 sa gabi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lokal nga panguluhan sa Alimudyan handa na sa pagdugok sa mga bisita subong nga Semana Santa. Detalye sang balita, JP Herba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Handa na ang lokal nga panguluhan sa Alimudyan sa pagdugok sa mga bisita sa Ilabanwa sa mga Semana Santa. Sunod kay Alimudyan Mayor Ayan Kenneth Alfeche, ginaabi-abi nila ang tanan nga luyag magpadulong kag magpamalandong sa Ilabanwa, ilabi na sa Agony Hill nga masami nga ginabisita kada Semana Santa. Dugang pa sa alkalde sa nagdigang nga tuig nga Semana Santa, ginabanta 80,000 ka bisita ang nagpadulong sa Ilabanwa kag subong nga tuig ila ginapangamuyo nga hindi ini magdubo sa biyak sang epekto sa pagsaka presyo sa petrolyo. Ginpasalig man sa alkalde nga nakalerto ang ila kapulisan sa pagpabilin sang seguridad, kalinong kag katawhayan. Ginaagdaman sa alkalde ang tanan nga magabisita sa Alimudyan nga magbisita sa ila One Town One Product o kun Auto Pub agod magbakal nga magtilaw sang mga ginapabugal nga produkto sang ila lugar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagwa ang Iloilo Science and Technology University sang preliminary schedule para sa work and class arrangements bilang pag-obserbar sa Semana Santa sa subong nga tuig 2026 nga nagapadako sa pagbag-o sa operasyon para sa mga faculty, staff kag estudyante sa bilog nga universidad. Napahayag sa advisory nga paray ng regular nga operasyon sa universidad sa Marso 30 kag 31. Ang mga faculty kag estudyante ginapaabot nga magpadayon sa ilang normal nga face-to-face nga klase kag trabaho apang ang mga non-teaching personnel magabalik anay sa standard nga 8 ka oras nga workday kag suspendihon anay 10-hour compressed work week. Sa Abril 1, Holy Wednesday magapatuman sang transition ng universidad sa alternatibo nga pamaagi sang pagtuon kag pagtrabaho. Ang tanan nga klase ipatuman online mahimo ang asynchronous o kun asynchronous nga paagi. Ang mga faculty kag administrative staff ginatugutan man nga mag-work from home o kun remotely. Sampa sa sini, magkapaday ng essential on-site services. Ang mga personnel sa maintenance, janitorial services kag security kinahanglan mag-report gihapon sunod sa ila regular nga schedule ug masiguro ang kaayuhan, katinlo kag seguridad sang campus. Salin sa Abril 2 tubtob 4, Monday, Thursday tubtob Black Saturday suspendido ang tanan nga operasyon sa universidad. Lakip diri ang mga klase, trabaho sa opisina kag iban pang aktibidad sang institusyon bilang pag-obserbar sang Semana Santa. Ginpahayag sa mga opisyal sang universidad nga magapagwa sang formal nga memorandum agud pinal nga mapatuman ini nga mga patakaran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presyo sang bulak nagapabilin pang establish sa pagsugod sa Semana Santa. Presyo posible nga magsaka sa Miyerkules Santo. Detalye sang balita, Hope to Richard. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapabilin pa nga estable ang presyo sang bulak sa Iloilo City proper sa pagsugod sang Semana Santa. Sunod sa mga flower vendors sa Dalan East North sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, wala pa sang pagsaka sa presyo sang bulak kaangay sang chrysanthemum, anthurium, rosas, riban pa nga mga fillers. Sa pila ka mga store sa guwa sang Iloilo Central Market, ang chrysanthemum yara sa 600 pesos ang bundle, samtang 40 pesos naman ang kada stem sang rosas. Ginalauman naman sa mga manugbaligya ang pagsaka sang presyo sa Miyerkules Santo, Abril 1, kadungan sang pag-inabot sang ila bag-o nga mga stocks kag para sa bulk nga
mga order nga gamiton sa mga karo nga magaparada sini nga Semana Santa. Siling sang isa pa ka vendor posible maglabot sa 800 pesos tugtog 900 pesos ang bundle sang antorium nga isa man sa mga madahog kada Semana Santa. Magluwas sa Semana Santa patok man karon ang mga bouquet sang bulak para sa graduation o closing ceremonies sang mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City nalakip sa top 20 nga syudad sa kalibutan nga nagapanguna sa zero waste management suno sa UN. Detalye sang balita, Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nalakip ang Iloilo City sa top 20 nga syudad sa kalibutan nga ginkilala sa United Nations Advisory Board nga nagapanguna sa kampanya sa Zero Waste. Kaupod sa Iloilo City ang San Fernando City, Pampanga sa nakasulod nga highly urbanized cities gikan sa punsod Pilipinas. Napiluan ang syudad bangod sa sustainable urban governance ni kag maayo nga waste management framework nga nakasentro sa komunidad kag para sa long-term resilience. Ginkilala man sa UN ang pagdumala sa syudad sang basura pinaagi sa waste diversion, partikular sa nagligad nga 3 ka tuig kung sa diin magresulta sa pagsaka sang 48% nga recycle recovery. Kada gud mapasangin pang organic waste composting agud mabuhinan ang mga basura nga ginahaboy sa landfill. Magluwas diri ginkilala man sa UN ang Project Agubay nga real-time waste monitoring platform nga nagatrack sang real-time nga data sa paghaboy, pagkolekta kag iban pa nga pagdumala sa mga basura sa mga kabaranggayan. Ang pagkilala sa 20 cities towards Zero Waste Initiatibo sa UN Secretary General's Advisory Board on Zero Waste kag ginasuportahan sa UN Habitat kag UN Environment Program. Tinutuyo sini nga kilalahanon ang mga syudad sa kalibutan nga may makabag-o nga pamaagi agud mabuhinan ng basura samtang ginapromote ang mas sustainable, mas resilient kag mas inclusive nga urban systems. Alakip man sa listahan ng mga syudad gikan sa Ghana, Italy, Morocco, Tanzania, Brazil, Sri Lanka, Turkey, Malaysia, Kenya, United States, China, India, Japan, kag Mexico. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas nagpahanumdum sang 4B sa publiko agud malikawan ang pagkalumos. Detalye sang balita, Marian Grace Arenian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa pagsaulod sa National Drowning Prevention Month sining nga bulan sang Marso, nagpahanumdum sa publiko ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sang 4Bs agud malikawan ang pagkalumos. Ginpayag ni Penny Exorcit Hubag, Health Education and Promotion Officer 2 sang Health Promotion and Communications Management sang DOH Region 6 nga mapunggan ang pagkalumos kag isa sa mga pamaagi diri amo ang pagsulod sa 4Bs nga bantay, bida salbabida, barrier kag bawal ang alak. Kinahanglan suno kay Hubag nga importante nga ginabantayan ang kabataan nga amo ang masami nga kakalunod sa ila paglangoy kag kinahanglan man nga nagasuksok sang life vest o kon salbabida ang nagalangoy ilabi na ang kabataan. Dugang pa ni Hubag nga siguraduhon nga natakpan ang mga bubon, dramo kung ano pa nga suludlan sang tubig kag butangan sang barriers ilabi na ako nagaistar malapit sa dagat o kon sapa kag dapat likawon man ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon para mangin alerto samtang nagalangoy. Ang pagkalunod ang ikatatlo sa ginatunaan sa pagkamatay sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, masobra sa 3,000 ka individual ang kakapatay kada tuig o kon average nga pulo ka Filipino a day sandi sa World Health Organization data. Nagapakita naman sa datos sang Online National Electronic Injury Surveillance System sang DOH halin 2010 to 2023 sa first to third quarter nga minabalhag nga 166 ka kaso sang drowning related injury sa 1 to 4 years old, 147 ka kaso sa 5 to 9 years old, tag isa kagatos nga kaso sa 10 to 14 years old. Ang Calabarzon, Ilocos Region, Central Luzon kag Western Visayas may pinakamadamo nga kaso sa pagkalunod halin 2010 to 2023 nga first to third quarter. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Sa uligon sa probinsya sang Iloilo, sa madasong nga semana ika-125 nga semana sang Iloilo. Kadungan sini lauman ang mga nagkalailain nga mga aktibidad para sa selebrasyon sandig sa provincial government. Hiwato ng foot parade sa Abril 6 sa pareho nga petsa magabukas naman ang Mismi Trade Fair, Agri-Fair Exhibit kag Festival Costume Exhibit sa Iloilo Capitol Grounds. Sa Abril 7 naman, lauman ang paindis-indis sa mga kabanuhanan sa folk dance kag rondalya sa Capitol Grounds. Kag sa Abril 8 naman, launching sang talamdan ay technology-driven governance for a more progress Iloilo. Hiwaton sa Abril 9, ang fun run sang Kapitolyo. Ang tema sang selebrasyon Iloilo at 125, pagsaulog sa paray nga kauswagan kapag-on kag kadalasan. Radyo Pilipinas News. Alimudyan handa nga magbulig supply sang high-value crops sa Kabisayan na katungdan. Detalye sang balita, JP Herman. Radyo Pilipinas Report. Nagpabutyag sang kahanda ang banwa sang Alimudyan nga magbulig supply sang high-value crops sa Kabisayan na katungdan, pananglit magdubo ang supply sa mga utanon nga ginakuha sa gwa sang rehiyon bangod sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. Suno kay Alimudyan Agriculturist Chita Kalibayan, ang ilang 7 cities o kung 7 ka organic vegetable producing barangay ang sarang nga mag-supply kada semana sang 5 ka tonelada sa mga high-value crops kaangay sa broccoli, cauliflower, cabbage kag carrots. Patag ni Kalibayan ang area may mataas nga produksyon sa nasambit nga mga utanon sa bilog nga tuig bangod sa paborable nga klima kag duha ka greenhouse ginhatag sa Department of Agriculture. Dugang pa ni Kalibayan sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong, ang lokal nga panguluhan magapadayon sa pagbulig biyahe sang libre sa mga produkto halin sa 7 cities padulong sa Leon, bayanihan tipon center sa ila poblasyon kag sa Iloilo City. Magduwa sa 7 cities, kinengganyo man sa munisipyo ang pagtanom sa mga high-value crops sa mga barangay sa ibang nga distrito sang Banwa. Ginaagta ba ni Kalibayan ang tanang interesado nga mag-avail sa mga produkto sang Banwa nga magpakig-angot lang sa ila opisina. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa kamakasaysayan nga una sa Nia Halao River Multipurpose Project Stage 2. Opisyal na nga nagapanghanda ang mga farmer members ng Agbato Kalinog Irrigators Association Incorporated para sa ilay katatlong nga cropping kung double dry season. Ini nga milestone kasunod sang madinalagon nga pagdulong sa tubig irigasyon sa barangay Aglibakaw, Bado kag Tuyungan halin sang Oktubre 2025. Ang Agbato, isa sa mga Irrigators Association nga ginorganisar sang PMO sa sulod sang Zone 1 Main Canal 2 area sang proyekto. Sa katapusan sang 2025, ginabanta nga 500 ka mga mangunguma benepisyaryo sa Zone 1 MC2 ang nakabenepisyo gikan sa partial nga operasyon sang Halao River Multipurpose Resapayan sang nagapaday nga pagtukod sa mga bahin sang irigasyon. Radyo Pilipinas News. 200 ka mangunguma sa Leon, Iloilo nakabenepisyo sa libre nga soil analysis sang gobyerno. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas Report. Nagdangat sa 280 ka mangunguma sa Leon, Iloilo ang direkta nga nakabenepisyo sa libre nga soil analysis ng gobyerno subong nga Marso. Ang Banwa ginbisita sang Mobile Soils Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas humalin sang Marso 23 tubtob Marso 26. Katiwan sang programa nga matagan sang oportunidad ang mas madamo nga mga manguma nga mapacheck ang kalidad sang duta nga ila ginatalauma agud mapanubo ang ila gastos kag mapataas ang ila produksyon. Ang libre nga soil analysis sa Leon nga gintanyag man sa mga manguma sang kaiping sini nga Banwa sang Alimudyan, San Miguel kag Tigbawan ang nakatipon sang kabusan nga 296 ka soil samples. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office nakapanagtag sa masobra 11.9 milyon nga financial assistance sa mga tourism worker nga naapektuhan sang Bagyo Tino. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Naglabas sa masobra sa 11.9 million pesos nga financial assistance ang ginpanagtag sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga tourism worker nga naapektuhan sa Bagyong Tino. As of March 28, 2026, naka-release na ang regional office ang assistance sa 1,162 ka benepisyaryo gikan sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo Province.
Kada kwalipikado nagabatos sa tig 10,325 pesos bilang suporta sa ila kinahanglanon sa pag-recover sa impact sang bagyo. Padayon pa ang paghiwas sang DSWD6 ang payout sa iban nga lugar. Ang pagpanagtang sang assistance kabayan sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kay sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga buligan sa pagbangon sa nanginhanod sang bagyo ang mga naapektuhan sang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapatuman sang work from home, pila ka schedule sang voters registration igapaiway sa bulan sang Abril. Detalye sang balita, Janel Bac. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magapatuman sang work from home arrangement ang Commission on Election lakip ang mga field offices sa bilog nga pungsod ini ang santo sa ginpapanaog nga Executive Order number 110 bilang pagsuporta sa National Executive Policy on Energy Conservation. Ginanunsyo sa Comelec Iloilo City nga sugod Abril 6 hasta Abril 27 ang mga nakaschedule nga voters registration sa Iloilo City nga tuon sa adlaw sang Lunes, Abril 6, Abril 13 kag 27 ang kansilado. Magapadayon naman ang regular nga schedule sa adlaw sa Martes hasta Sabado alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Janel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sa bagong multi-purpose gymnasium sa Puerto Princesa, Barotac, Viejo na Humana, sa DPWH 6. Detalye sang balita, Janel Bac. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakumpleto na sa Department of Public Works and Highways Region 6 Iloilo 3rd District Engineering Office ang konstruksyon sang 32.3 million pesos na covered gymnasium sa Barangay Puerto Princesa, Barotac, Viejo, Iloilo. May kalaparon nini nga 735 square meters, gimayara sa maple wood flooring, fiberglass basketball board kag ring, digital shot clock kag scoreboard. Ang multipurpose building sarang makapanagbalay sa dalagko ng mga tournaments, sports events sa provincial and congressional district level bangod kumpleto ini sa pasilidad. Suno kay Regional Director Denise Maria Ayag sang DPWH Region 6 ang pasilidad ang mahimo man nga mangin temporary shelter sa mga pumuluyo sa tiyon sang emerhensya kag evacuation. Para sa Bagong Pilipinas, Janel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Guimaras Strait nging kilala nga best recreational water body in Region 6. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Og bilang best recreational water body in Region 6 ang Iloilo Guimaras Strait kadungan sang ginhiwat nga Water Summit 2026. Ang pagkilala ginbato ng DNR Environmental Management Bureau 6 Regional Director Attorney Ramar Niel Pascua, Environmental Monitoring and Enforcement Division Engineer Sheila May Portillo, Ambient Water Monitoring Unit Head Riza Dafet Katage, kag Ambient Monitoring and Technical Services OIC Section Chief Engineer Stella Tipanan. Ginominate sang EMB6 ang Iloilo Guimaras Strait sa Recreational Aqua Management Merit of Excellence kag nagdaog sang Best Recreational Water Body in Western Visayas bangod sang epektibo nga monitoring, padayon nga pagnami sang water quality kag aktibo nga pagdumala. Suno sa EMB6 ginpadunggan ang Iloilo Guimaras Strait sandig sa mga maayo nga tikang sa pagpangapin sang water quality, pollution control kag epektibo nga kolaborasyon sa mga stakeholders nga nagserbe nga modelo sa sustainable management sa mga katubigan. Naibaluan nga makapila na ka beses nga nagbato ng Western Visayas ang pagkilala sa water quality. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Runners nakabaton sang cash incentives gikan sa gobyerno probinsyal. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agod ipabatsyag ang kalipay sa dungog nga ginhatag ginatagan sang Antique Provincial Government sang cash incentives ang mga anti-Kenya runners nga nagpangibabaw sa nagkalain-lain nga trail competition. Gindaho ni Governor Paulo Javier ang cheque balor 15,000 pesos
kay Jason Apolinario nga nagkampiyon sa 2025 Philippine National Trail Running Championships 30-kilometer open trail category sa Danao City. Samtang 20,000 pesos naman kay Larry Apolinario matapos nga magpasakop sa World Mountain and Trail Running Championship sa Spain sa nagligad nga tuig. Sa piyak nga bahin, nagpanagbalay naman ng probinsya sang Antique sini nga Marso 2026 sang Philippine National Trail Running Championships nga ginpasakupan sa mga elite athletes gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod upod man ang mga Antiqueño runners. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, las 4:33 sa hapon. Kagamito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Marso 30, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.